Malapit na po ang Pasko at ang bagong taon. Meron daw kong bahagyang paggalaw itong presyo ng mga bilihin sa merkado ngayong papalapit na Kapaskuhan. May update po dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, malayo pang Pasko ngunit ramdam na ang bagyang pagtaas ng ilan sa mga bilihin ngayon sa merkado. Mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw na katulad ng bigas at karne, tumaas ang presyo. Ayon sa tendera sa palengke na si Gemma Rilorisa, 2 beses na tumaas ang presyo ng baboy simula noong nakaraang buwan hanggang ngayong Disyembre. Ang dating 310 pesos per kilo na karne ng baboy ay tumaas ng 10 piso. Gayon din ang presyo ng manok na dating 180 pesos na ngayon ay 200 pesos na. Aniya, hindi pa ito ang kanilang inaasahan na pagtaas ng presyo ng karne dahil unang linggo pa lamang ng buwan at maaari pa umano itong tumaas habang papalapit ang Kapaskuhan. Habang may kaunting pagtaas naman sa presyo ng bigas na umaabot sa 3 pesos o 4 pesos. Epekto ito ng pagtigil ng pag-angkat ng mga imported rice at wala namang pagtaas sa presyo ng asukal at mantika. Kaugnay niyan pakinggan natin ang naging pahayag ni Gemma Rilolasa. Bali, 2 beses na nga po yan tumaas. Before mag-December, tsaka nung December 2. Kasi po yung retail price po is 300. So, kung ibibenta po namin ng 300 din po yan, di wala naman po kami kikitain. So, 320 po yung bentahan. And siguro, itong sa mga 20 pataas, saka naman yan na yung baboy. Medyo mabili din siguro, kaya lang, ang problema po doon, every other day na naman, tataas na naman yan. Bombo Genesis, kung may pagtaas sa presyo ng bigas at karne, good news naman tayo sa ilang presyo ng gulay dahil malaki ang binaba ng mga ito. Katulad na lamang ng carrots na dating 200 per kilo, ngayon ay 100 to 120 pesos na lang per kilo. Sibuyas na dating 300 pesos per kilo, bumaba na sa 240 pesos per kilo. Kamatis na dating 180 pesos, halos bumaba ng kalahati na ngayon ay 90 pesos na lang. Ang bell pepper naman na 280, bumaba na sa 150 pesos per kilo. Hindi karaniwan sa kadalasang nararanasan ng mga mamimili tuwing pagsapit ng Disyembre kung saan kalimitang tumataas ang presyo ng mga ganitong bilihin. Ayon kay Narlito Toriao, nagtitinda ng gulay, bumaba ang presyo ng gulay pagkatapos ng dumaang bagyong Verbena sa bansa. Ngunit madalas daw na pabago-bago ang presyo ng gulay ng mga nakaraang buwan. Kaugnay niyan pakinggan natin na naging pahayag na nagtitinda ng gulay na si Narlito Toriao. Yung iba kasi talaga yung dumating na gulay medyo mapababa. Siguro nung naapektuhan ng bagyo, kaya medyo mataas siya. Kasi ang hirap din ng biyahe, mahirap yung pag-transportation, kaya ganun. Kaya sa tumataas siguro, maaaring ganun. Tumataas talaga siya. Siyempre kung ano yung dating, di yun din yung pasa namin. Patong lang na namin konti lang. Habang wala namang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing sangkap para sa pang Noche Buena tulad na lamang ng spaghetti bundle na mabibili sa presyong 115 to 145 pesos depende sa klase. Ang ordinaryong hotdog naman ay nagkakahalaga ng 190 pesos at ang mga pansahog sa fruit salad katulad ng all-purpose cream 70 pesos, ang isang piraso at condensed milk na 50 to 70 pesos. Si Clifford Katapan namili ng kanyang panghandang fruit salad para sa Pasko. Bagamat malayo pa ito ay maaga na daw siyang namili sa pangamba na baka biglang tumaas ang presyo ng bilihin pagsapit ng ikalawang linggo ng buwan. Aniya, mas mabuti na agahan na lamang kesa mamahalan pa. Kung lang pakinggan natin ang naging pahayag ng mamimili na si Clifford Katapan. Yun nga bumili na ako ngayon ng fruit salad. Pang fruit salad namin di ko nga alam kung hanggang saan naabot yung 500. Sa tingin ko kukulangin Bumili na ako kasi baka mamaya biglang magtaas tapos yung budget hindi na maabot. Ano na mangyayari? Hindi naman pwede yung kasi favorite na namin yan Lagi na naman ginagawa yan taon-taon. Inaasahan ng mga nagtitinda sa merkado, naggagalaw pa ang mga presyo ng bilihin sa mga susunod na linggo, lalo pat papalapit na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Yan muna ang ulat mula dito sa lungsod ng Pasay para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.